tayo sa gitna ng pagpapala. Hindi po sinabi na magalang lang tayo kapag walang pagsubok sa buhay natin. Kapareho lang din po sa una, hindi rin po tayo dapat maging selective sa pagkakaroon ng kagalakan sa ating buhay. Tama po na kapag may pagsubok sa buhay natin, pwede po tayo makaramdam ng lungkot or sakit. But it should not be stop us from rejoicing. We can rejoice in the midst of trials. Kasi we are always looking forward sa magagandang idudulot nito sa ating buhay. We are rejoicing in advance because by faith, we believe na pagkatapos natin ang pagtagumpayan ng pagsubok, God has something great in store for us. Sabi nga, everything works together for good for those who love God. And that is the great reason to rejoice always. Amen. It is a fact that trials may come and go sa buhay natin. Tandaan po natin na no matter what is happening around, God is in control. At yan na mapagtatagumpayan natin ang kahit anong sitwasyon meron tayo. So let us examine ang buhay po natin, mga kapatid. Masyado na po ba tayo nagpo-focus sa mga problema o trial sa buhay natin at hindi na natin napapansin ang pwedeng gawin ng Lord para siya mawalhati sa pamamagitan nito. We should realize that God can bring something good out of our hard times. At ang positibong paniniwalang ito ang siyang tutulong sa atin na magtagumpay. Kapag may pagsubok, tell yourself, God is in control. God will never leave me. God works for the good of those who love Him. Isa pong napakagandang example po sa kung paano kumilos ang Lord sa pamamagitan ng mga trials natin, yung nangyari po sa buhay ni Jose. Kilala niyo po ba si Jose? Amen. Siya po ay pinabili ng kanyang mga kapatid, naging alipin, inilagay sa kulungan, at kalaunan ay naging kanang kamay ni Parao. Tulad po ni Joseph at ang iba pang karakter sa Bible, lahat tayo po ay nakakaranas din ng pagsubok. Pero iisa lang ang kalalabasan ng lahat ng ito. Lahat po ng hardship, agony, pain, and trials brought glory to God. Amen? Amen. Our life is like a puzzle. Alam niyo po ba yung puzzle? Marami pong parts din po ba yung puzzle? May maliliit, mayroon malalaki. But despite po ng mga different sizes, all are equally important. Kasi po, may isang piraso lang na mawala. Ano po mangyayari sa puzzle? Hindi na po mabubuo. Sa buhay po natin, trials are a piece of the puzzle na hindi mo po pwedeng tanggalin or isang tabi. It has a purpose, and without it, our life won't be complete. Let us learn to accept all the pieces of our puzzle. Tignan mo natin na ito ay isang pagpapalo o pagpapalayan. Kailangan nating kunin. Kailangan nating pahalagahan. At kapag nakumpleto lahat ito, our life will be complete just the way God has planned it to be. Amen? Sa ating pong konklusyon bilang panghuli, mga kapatid, dito po sa ating passage sa mensahe, naging malinaw po yung mga bagay patungkol sa bawat trials na atin kinakaharap. Truth about trials. Number one, the trials in our life
are not meant for nothing, they have a purpose. Maaaring may pagsubok ka sa buhay mo ngayon at nasabi mo na, sobrang laki na ng problema at pagsubok na kinakaharap mo ngayon. Pero mga kapatid, gustong ipaalam sa iyo ni Lord na maaaring malaki nga ang problema mo, pero mas malaki ang purpose nito sa buhay mo. Tandaan niyo po na ang pagsubok ay temporary lang yan. Lilipas at lilipas lang yan. Pero ang purpose ng Lord ay panghabang buhay. So instead po na mag-focus tayo sa mga trials we are facing, try our best to see in advance ano ba ang purpose ni Lord. Bakit niya ba ako pinararanas sa isang pagsubok na ito? We should realize that these trials are for our own good because it will strengthen our faith and develop our godly character and test our fruits of the Holy Spirit. Pangalawa, most of the time we are blinded by the enemy and fail to see his purpose. When we face trials in life, we tend to worry. Biglang hindi na sosolusyonan, meron tayong pagsubok na sa palagay mo magda-down sa'yo. Nakakalimutan po natin na mayroong kakayahan ang Diyos na tulungan tayo.